Jeremiah chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is our strength. Kaya yan na lang ang ating pagpuso. Bigyan natin ang ating pag-awit para sa ating Panginoon. Amen? Let it go, mga kids! Teachers, are you ready?
Diyos na banal at tapat. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon, wala kang katapos. Alam mo na ang aming pangangailangan bago pa man namin ito sabihin sa iyo, Panginoon. Alam mo ang laman ng aming mga puso at mga luha na hindi may paliwanag at mga bigat na aming hinadala sa buhay, Panginoon. Kaya lumalapit kami, Lord, hindi bilang perfecto, kundi bilang mga anak na lubos na umaasa sa iyong biyaya, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Pagalingin mo, Lord, ang ating mga katawan, isipan at puso. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya, Panginoon. Palayain mo, Lord, kami sa lahat ng takot, kasalanan at anumang bagay na nagpapabigat sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. Pagkaluban mo kami ng aming mga pangangailangan, tahanan, sa trabaho, pamilya at sa iyong simbahan, Panginoon. Bubuksan mo po ang mga pinto para sa amin, Panginoon, at isasakal mo ito ang hindi para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na hindi lang nakakalit, kundi kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Manahan ka sa aming mga awitin na ito, Panginoon. At lahat ng ito ay tinataas ng pagpuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa ating pong pagsasalo-salo ngayong unang linggo ng July. Tayo po ay humingi muna ng patawaran sa ating Panginoon. Bago tayo magsalo-salo sa tinapay at inumin, sabay po tayo manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Sabihin natin sa panalangin ng buong puso. Buksan natin ang ating ibig. Panginoon Jesus, patawarin niyo po. Ako'y isang makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Pinapapasok ko sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Ibinigay ko naman sa inyo noong gabi na siya'y pagkalalo ang Panginoon Jesus dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagkaraper sila sinabi ko, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo, gawin nyo ito bilang pagkalala sa akin. Panalangin po natin ang mga tinapay. Panginoon, tinataas namin mga tinapay ito sa pangalan ni Jesus, kung paano nagiging epektibo mabisa ang mga gamot sa mundong itong ginawa ng tao, higit ang magagawa ng iyong salita. Higit na magagawa ng iyong mga pangako, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya Panginoon, ang pangako mo sa iyong mga latay pinagaling na kami. At ang mga latay na ito'y itinakaw sa iyong katawan. Pinahirapan, pinumpo upang matanggap namin ang kagalingan. Kaya Lord, tinataas namin ang mga tinapay na ito sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang Diyos na magpagaling sa amin. Sa lahat ng uri ng sakit, walang kapangyarihan sa iyo. Lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya ang mga kanser, mga bukol, ang mga maluluhang sakit, kahit ang mga normal na karamdaman, Panginoon ay pagagalingin. Tinatanggap namin ang kagalingan ito sa pangalan ni Jesus. Matapos maghamunan, dumampot siya ng kopa, sinabi ang kopang ito ang bagong tipan, pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin ito bilang pagkalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Salamat po sa binuhos kong dugo ng Panginoon Jesucristo. Dito nagkaroon ng kapatawaran ang aming mga kasalanan.
goodness of God in our lives. Napakabuti mo, O Diyos. Pinatawad mo kami sa dami ng aming kasalanan at pagkukulang. Lord, paulit-ulit man ang aming mga pagkabagsak, paulit-ulit kami ibinabangon. Marami man kaming kalabisan at pagkukulang, pero higit na mas marami ang iyong awa at pagpapatawad sa amin. Hayaan mo, O Diyos, suplian ka namin. Alam namin hindi ito sapat, pero ito ang aming handog sa iyo, ang aming pagsamba. Kaya Panginoon, minsan pa tanggapin niyo po ang lahat ng pasasalamat. Ang mga awitin ito ay para maitaas ang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya Panginoon, sa iyo lamang iaalan ang lahat ng karangalan at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Patuloy tayo mag-worship kay Lord. Amen. Habang inaawit natin itong awit nila ito, let's declare from our hearts, Lord, there is nothing compares to you. Ikaw lang ang harapan namin. Ikaw lang ang itaas namin. Sabi nga sa Revelations 4:11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have been their being. Kaya sama-sama natin ibigay kay Jesus ang papuri, pagsamba na nararapat lamang namin kay Jesus. Thank you, Lord. Amen. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation, and there's a song of praise only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of all ages. Yet you chose to make my heart your dwelling place. You hear my dance, show me your glory. So I have sung the things that I am made to sing. Who else is worthy?
that has never been changed and will never change. Sa katotohanan na kailanman ay hindi magbabago. At yan ay ang kapalaran ng ating Panginoon. Sa mundong ito, na lahat ng bagay ay pabago-bago, and ang mga tao, they come and go. Ngunit may isang nananatili na hindi nagbabago, at yan ang ating Diyos. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang isa sa kanyang mga katangian. Ito ang kanyang mismong kalikasan. And this is what amazed me about God. That the one whom the angels have been worshiping all eternity, the one they never stop crying, holy, 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 is the same God who loves us enough to send His Son Jesus to die for our sins. At sa pamamagitan ni Jesus, makakalapit tayo sa kanyang presensya. It reminds me that worship has never been about how good I am. It's never been about whether I have the perfect week or whether I feel spiritually enough. Worship is about who our God is. So today, church, as we sing this song and as we lift our hands to the Lord, let's fix our eyes to Jesus once again. It doesn't really matter what's happening around us today. What matters is our eyes are fixed on Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, Ikaw ay banal. Ikaw ay banal noon, ngayon, at mananatiling banal magpakailanman. At habang buhay, ito lamang ang ating sasabihin. Hallelujah.
Diyos. Pero iniibig na natin siya. Mapahanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nakikita. Pero sumasampalataya tayo sa Kanya. Dahil dito, napupuspos, napuumapaw ang kagalakan, hindi maipaliwanag ng salita. Thank you, Lord. Dahil yan, dun sa bunga ng pananampalatayang tinanggap ng bawat isa. At anong bunga yun? Yun yung bunga. Ang bunga na ito ay yung kaligtasang tinanggap ng bawat isa. Kaya naniniwala ko, ang lahat ng niligtas ng ating Panginoon, hindi nawawala yung kagalakan. Amen ba? Yes. Kaya tingnan lang sabi mo, magalak kang lagi sa Panginoon. Lagi sa Panginoon. Kahit anong pinagdadaanan mga kapatid, yung kagalakan natin hindi mawawala. Dahil buhay yung pag-asa, buhay ang Diyos na sinasambalatan. Kaya magpatuloy tayo magpalakasan at magpapaalalahanan. Magalak tayo lagi sa ating Panginoon. Come on, church! Let's learn! Kamustahin ang bawat isa! Thank you, Lord! Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Brother Nathan leads us in worshiping our Lord for this afternoon. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. At of course, binabati natin ang ating online church. Kung ikaw ay naitag at na-mention yung pangalan mo sa unang pagkakataon, i-type naman dyan, new blessing. Thank you, Lord. At yung mga first-timer, second-timer, you are all welcome here at Jesus Coming Church. Ayan, magandang hapon po. Good afternoon din po sa ating mga first-timers, Mandalita. Glory to God! Salamat sa ating Panginoon. Kahapon po, thank you Lord dahil sa napakasayang bond and belong ng ating Women of West Gam. Kaya naman, salamat kay Lord. Thank you Lord. At good news! Yung mga dala po nating bata, meron po tayong kids church. Ayan. Nasa labas po sila. May mga nakaprepare na ng mga activities, games, at mga lesson. Sina teacher para sa mga bata na dala kayo natin. Thank you, Lord. At yung mga kabataan, mga taga Las Piñas National High School, magsisimula na po tayo magturo ngayong July. Salamat sa ating Panginoon. And, tingin kayo dito mga kapatid, kailanganin po natin ng mga teachers. Okay? This coming July po, start natin. Once a month lang po ito. Kaya po ikaw, narinig po ito, at kinakatok ni Lord ang iyong puso para magturo sa mga kabataan. Nakita niyo naman yung mga nangyayari ngayon sa paligid. Napakahalaga, inaatake ng kaawa yung mga kabataan, mga eskwelahan. Kaya naman bilang sundalo ng ating Panginoon, ikaw ay tinatawag ngayon para magturo dun sa mga kabataan na lalo-lalo pa maibahagi ang salita ng ating Panginoon. Kaya bilang pagbabahagi naman ang salita ng Lord at encourage tayo in the area of
May we call on Sister Regine and Brother John Meloa. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Mapagpalang Mapol Church. Guys, Brother po. all the time. All the time. God is good. Magandang hapon po pala. Ako pala si Brother Dan sa mga hindi namin sa mga first timer. Ako po si Sis Reg. Bago tayo magkakapong sa era ng timing, gusto ko lang matanong sa inyo, sino po ang nakakalam ng basketball? Wow! Nagtanong pa ako kung sino nakakalam ng basketball. So usually, nagkaroon tayo ng basketball. Ang mga kapatid, magandang ako kami ng basketball ng Ministry. Talagang ano yan, isikalan yan. Yung mga paglahan talaga. Pag minsan, pag titira na ako, minsan napapadala ko ng isip ako kung ipapasa ko ba, papasa ko ba kay Pastor, papasa ko ba kay Brother John. Pero sa ganung posisyon, pag nakita open si Pastor sa ilan, wala nagbabatay, pinapasa ko agad sa kanya. Kasi ang percentage ng makascore siya ay 100%. Yes! Ganun din sa discernment mga kapatid. Diba? Hindi lang tayo basta-basta yung gagawa ng moves or tumira lang. Pero gagawa tayo ng vision ng tama, alam natin na makakalugod. Para naman sa hindi fans ng basketball. Hindi lang naman sa basketball kailangan ng discernment. Siyempre, sa araw-araw na buhay natin, kailangan din natin ng discernment. Lalo na pagdating sa ating finances. Kasi, halimbawa, sweldo na, di ba? Sino ba dito sumusweldo minsan sa katapusan? O kaya every 2 weeks. O kaya yung kita natin sa negosyo. Kapag nandun na yung mga sweldo natin, nandyan din yung mga bayarin. Siyempre, sunod-sunod din yung mga notification, din ng Meralco, ayan, may sale din, 6-6. Kasi di ba, every month ang sale ng Lazada, Shopee, TikTok, sabayan pa ng bills, sabayan pa ng tuition, napakaraming expenses talaga, napakaraming gastusin. Pero ang tanong, sa dami ng priorities natin, naiisip pa natin si Lord. Yes, kaya minsan pag kunyari puno tayo ng pagpapala, minsan inuunan natin sabihin natin yung mga logo natin sa katawan. Inuunan natin yung mga earthly things, ika nga nila. Yung mga bibili ng mga gamit, mga bibili ng mga ano-ano. And minsan nakakalimutan na natin unahin si Lord, which is siya naman talaga ang nagpuno at nagbigay lahat ng pagpapala sa atin. Sabi niya nga doon sa James chapter 17, yung chapter 1 verses 17, every good and perfect gift is from above. Kung lahat ng mabuti ay galing sa Diyos, natural lang na siya rin ang mauna sa ating at pangangalaga. Kaya maganda rin yung sinasabi doon sa Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So hindi sinabi dito na yung natira, diba? Ang sinabi, first fruit, ibig sabihin, dapat inuuna natin si Lord. Hindi dahil kailangan niya ng pera natin, kundi dahil pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Kaya matapalan sa basketball na. Pag hindi mo pinasa mo na yung bola, ibig sabihin nila tayo. Ibig sabihin na may pinakatiwala mo doon sa pinasahan mo na alam mo makakascore siya. Ganun din sa pag alam natin na yung buong laman ng account natin, wallet, ipinasa natin sa kanya, yun na yung time na pagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng finances natin sa kanya. Kahit hindi pa natin nakikita kung ano yung purpose behind it. And that's what you call that discernment. Kaya, so ayun nga. Siguro may ilan din sa atin na nakakaranas ito. Pag may pagkakataon na parang kulang ang budget, pero pinipili natin na unahin natin sa Lord. Si Lord, sa huli, pag inunan natin si Lord, parang sakto lahat, nagkakasya, nagpo-provide din siya na hindi natin
And all these things will be added unto you. Hindi sinabing walang gastusin o walang problema, pero nangako si Lord na kapag siya ang nauna, siya rin ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. And maalala ko lang yung chapter ng Matthew 6 verse 33. Ayun talaga yung favorite verse ng aking mga. And talaga pinakukunawa niya sa akin everything kahit nung bata pa kami na seek first kingdom lahat. Pero kapag nag-aaral tayo, nung lumaki na ako, nung nagkaroon ako ng pamilya, minsan hinahanda na tayo ng Panginoon na sa area na pagbibigay. Iniis ba natin na ready na ba tayo ibigay or pagkatiwala sa Panginoon yung buong finances natin sa Kanya? Or magbabakaw tayo or ito lang muna, Lord, kasi may mga bayarin namin. Kaya kung hindi dahil sa nakikita natin na yung mga finances natin doon sa area ng pananalapi, talagang tinutulungan tayo ng Panginoon na maging good steward ng kanyang finances. And from that, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng pagpapala at pagpapuri kung susunod tayo sa Kanya. Even, again, hindi natin alam yung purpose natin. And that's what you always say. Kaya church, ang reminder sa atin ni Lord na nandun din sa kanyang salita na habang tayo or sa paghahandog natin sa hapon na ito, no, gawin natin ito ng may kagalakan. Be a cheerful giver. Hindi dahil we are obliged to, hindi dahil tayo ay napipilitan, kundi dahil kinikilala natin na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon at alam natin na siya ay hindi nagkukulang kapag inunanan natin siya at nagtiwala tayo sa Kanya. And kaya mga kapit, inaanyayahan po kayo na kayo, ipagdasal po natin ang ating mga itapo na iyahandog sa atin. Our Heavenly Father, maraming salamat sa hapon ito. Muli sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na lahat ng finances namin, lahat ng mga financial burden namin, kayo ang nagbibigay at nagbibigay sa ibadat. Panginoon, itong mga finances na ibibigay namin sa iyo, Panginoon, maging kalugod-lugod sa iyo sa ibadat. Pinagdadasal din po namin ang mga kapatid namin na sa ngayon ay hindi pa nakakabigay. I-bless mo rin po sila, Panginoon, pag dumating ng time na sila ay magkaroon ng pagpapala, unahin na, Panginoon, sa area ng pamilya. Muli, Panginoon, inatas po namin ang lahat ng mga itong handog, binabalong namin ang mga kapuri at masasalamat in Jesus' name.